Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay pagbibigyan natin ng isa pang request na ipinadala sa ating Facebook account mula sa isa sa ating mga taga-subaybay. Ang request po ng kapatid ay pag-aralan daw natin yung tinatawag na rapture. Alam nyo kasi mga kapatid, pag sinabing rapture, ito po ay nangangahulugan ng pag-agaw na magaganap sa mga maliligtas sa huling araw. Paanong pag-agaw, mga kapatid? Darating po kasi ang panahon na lahat ng mga maliligtas ay aagawin sa mga alapaap upang sumama kay Kristo sa kanyang pagbabalik sa kaharian ng Diyos sa langit. Meron po kasing pangako ang ating Panginoong Hesus na ganito, mga kababayan, sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, mula 2 hanggang 3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So because of this promise, babalik ang Panginoong Hesus para sunduin ang mga maliligtas. So magpapakita siya sa mga alapaap sa langit kasama ng kanyang mga anghel, at ang mga banal na maliligtas ay aagawin o iaangat ng isang malakas na puwersa paakyat ng alapaap upang makipag-join o sumama sa Panginoon sa kalawakan. Lahat po ng mga maliligtas, pati na yung mga matutuwid na namatay dahil sa pananampalataya, i-resurrect sila pagdating ni Kristo. Nasa Biblia po ito, mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng apostol na si Pablo sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Maliwanag po, mga kababayan, na ang Panginoon o ang Panginoong Hesus ay bababa mula sa langit. So we are talking about the second coming of Christ. Bababa siya mula sa langit. At pagbaba niya sa langit, aapak ba siya sa lupa, mga kapatid? Hindi Ang sabi ni Apostol Pablo, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Saan daw sasalubungin si Kristo, mga kababayan? Sa lupa ba? Hindi Sasalubungin natin siya sa hangin. So hindi siya bababa sa lupa. Alam nyo kasi may mga sinasabi yung iba na ang Kristo bababa sa lupa Doon daw sa bundok ng Olibo. Totoo naman yon, pero hindi sa pagkakataong ito na sinasabi ni Pablo. Yung pagbaba ni Kristo sa bundok ng Olibo, this is not about what we have read dito sa 1 Thessalonians 4:16-17. Yung sinasabi ni Pablo, darating si Kristo, bababa sa langit, pero hanggang sa hanggang sa hangin. Hindi po siya bababa sa lupa. So yung sinasabi nila na ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Olibo, hindi pa po dito yon. Yun po ay magaganap sa iba pang panahon. Kailan yon? Yun po ay magaganap pagkatapos po ng 1,000 taon. After 1,000 years, bababa ulit si Kristo. Kasama niya yung mga dinala niya sa langit. Magaganap yung sinasabi nila na ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Olibo. Yan po yan, mga kababayan. So ano katunayan natin na ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Olibo after pa ng 1,000 years? So pakinggan ninyo dito sa aklat ng propetang si Zacarias, ganito ang nakasulat po
mula 1 hanggang 4 ng Zacarias 14. Narito ang Panginoon ay dumarating na ang iyong samsam ay babahaginin sa gitna mo, sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay dadahasin, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Kung magkagayon, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na iyon sa bundok ng Olivo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng Olivo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kanluran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. So kailan daw magaganap yung pagbaba ni Kristo sa bundok ng Olibo? Yun po ay kapag naganap na yung pagtitipon ng mga bansa laban sa Jerusalem. Sabi sa Biblia, pag nagtipon na yung mga bansa laban sa Jerusalem, bababa o lalabas ang Panginoon at siya'y bababa sa bundok ng Olivo at siya po ay makikipaglaban sa mga bansa. Tanong, kailan mangyayari ito? Itong pagsalakay ng mga bansa sa Jerusalem, kailan mangyayari ito? Pakinggan ninyo sa aklat ng Apokalipsis 20 mula 7 hanggang 9. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Para saan po yan para saan po yan mga kapatid? Para tipunin sa isang malaking digmaan at tatangkain nilang kubkubin yung kampamento ng mga banal. Ano yung kampamento ng mga banal? Yan po yung bagong Jerusalem. Hindi yung Jerusalem na nasa Israel ngayon, mga kababayan, hindi po yun. Ang tinutukoy na Jerusalem na aatakihin ng Diablo at ng kanyang mga kampon, yung mga bansa, yan po ay after 1,000 years. At ang tinutukoy na Jerusalem dyan ay yung bagong Jerusalem. Kasi after 1,000 years, bababa yung bagong Jerusalem. At bago makababa yun, si Kristo po is mauunang bumaba muna sa bundok ng Olibo. At yung bundok na yon mahahati sa dalawa. Hanggang sa yung bundok ng Olibo is maging isang valley. Yun ang nakasulat eh. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na iyon sa bundok ng mga Olivo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga Olivo ay mahahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kanluran at magiging totoong malaking libis. So magiging valley. At doon sa valley o doon sa libis na yon, doon bababa yung bagong Jerusalem. Yan ang mangyayari mga kababayan. Sobrang nakakasabik po ng mga pangyayaring yan mga kababayan, pero hindi ko muna i-discuss sa inyo lahat kung anong nangyari o mangyayari during and after 1,000 years. So pinahapyawan lang natin. May panahon para tayo is, kung loloobin ng Panginoon, ma-discuss natin yung 1,000 year period. Ngayon ang tanong, bakit may mga nagsasabi na yung rapture daw is magaganap bago dumating si Kristo? Yung iba sinasabi pa na mag-uumpisa daw yung rapture bago mag-umpisa yung 7 years na Great Tribulation. Di ba may nagtuturo na mga ganyan Sabi nila magkakaroon daw ng 7 years tribulation at bago maganap yung 7 years tribulation, wala na yung mga banal dito sa lupa. Kasi na-rapture na sila lahat bago maganap yung tribulation na yon. So, ganyan yung turo nila maliwanag naman nating nabasa sa sulat ni Pablo na ang rapture magaganap pagdating ni Kristo. Hindi magaganap before the Great Tribulation. Magaganap yan pagdating ni Kristo. Ulitin natin mga kababayan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. So, bababa muna siya na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli.
Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Maliwanag naman, di ba, mga kababayan? Saan ang galing yung turo na ang rapture daw ay magaganap bago mag-umpisa yung Great Tribulation? Alam nyo kasi mga kababayan, yung turong yan po ay itinataguyod ng mga taong naniniwala dun sa tinatawag na dispensationalism. Itong mga preacher ng dispensationalism, sila po ay nagtuturo at naniniwala na ang kaligtasan ay nababahagi sa dalawa. Merong two branches of salvation or two methods of salvation. Iba ang way ng salvation para sa mga Hudyo at iba rin ang way of salvation sa mga Hentil. Yan ang turo ng mga dispensationalist, which is maling-mali. Maling-mali. Well, sa mga susunod na video, papatunayan natin na mali yung turo na yan na iba ang daan ng kaligtasan ng mga Hudyo at iba din sa mga Hentil. Mali po yan. Ngayon, sabi ng mga dispensationalist, yung daw second coming of Christ ay para lang sa mga Hudyo. Kumbaga, babalik siya sa lupa, babalik si Kristo sa lupa, hindi para sa mga Hentil, kundi para sa mga Hudyo. Kaya ang second coming, para lang daw sa mga Hudyo yan. Ito, pakinggan ninyo yung sinasabi ng isang dispensationalist preacher na narinig ko, Hindi gaya ng second coming, ito ay propesiya o hula talaga para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa huling araw. Para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa huling araw. Para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa huling araw. Para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa huling araw. So kung ang second coming ay para iligtas ang mga Hudyo, yung rapture naman daw ang siyang kaligtasan sa mga Hentil. And if we really properly divide the scriptures, ang rapture po ay exclusive lang po sa mga Kristiyano at hindi po ito para sa mga Hudyo. Ito sa mga Kristiyano at hindi po ito para sa mga Hudyo. Ito sa mga Kristiyano at hindi po ito para sa mga Hudyo. So magkaiba. Ito, pakinggan ninyo yung sinasabi pa nila dyan. Kaya kung mababasa natin ang Mateo 24 at 25, yung end times prophecy ni Christ doon ay exclusive plan and instruction lang para sa mga Hudyo at hindi para sa ating mga Kristiyanong Hentil. Kaya malinaw na ang kaligtasang binabanggit sa Mateo 24 ay hindi para sa mga Kristiyano, kundi ito ay instruction para sa mga Hudyo na nabubuhay during 7 years of tribulation. So sabi ng preacher ng dispensationalism, yung daw chapter 24 ng Mateo para sa kanila ay para lang sa mga Hudyo. Sabi nila yan So wala daw tayong kinalaman dyan sa Matthew 24 at hindi daw para sa ating yan. Yan daw ay para lang sa mga Hudyo. So lalabas, ang Great Tribulation ay para lang din sa mga Hudyo. Diba? Yun ang logic nila So since yung Great Tribulation ay para lang daw sa mga Hudyo, nasaan ang mga Hentil sa panahon ng Great Tribulation? Wala na daw yung mga Hentil. We divide the scripture at nakabuo na naman tayo ng isang theory na magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation. Milyong-milyong mga Kristiyano ang mawawala sa daigdig. Wala na daw yung mga Gentile believers sa mundo bago mag-umpisa yung Great Tribulation dahil na-rapture na daw sila. Tanong, nasaan sa Biblia yon mga kababayan? Saan sa Biblia yon na bago mag Great Tribulation, kukunin muna yung mga banal, ira-rapture muna yung mga righteous believers, di ba? Wala po sa Biblia yon mga kababayan. So, sabi nila, hindi na kailangan dumaan ng mga Hentil na believers sa tribulation, hindi na kailangan. Kasi, ang tribulation, ginagamit lang yan to purify the church. Pero hindi na kasi daw kailangang i-purify ang church Yung mga Hentil, di na sila kailangang i-purify dahil pure na daw sila. Dahil sa merito ni Kristo sa krus. So, tinitindigan nila na sapat na yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para i-purify ang church. So, kung pure na yung church, no need na dumaan sa Great Tribulation. Yan ang logic nila Ang batayan na ginagamit nila is yung nasa 1 Thessalonians 5:9. Ano ba yung nasa 1 Thessalonians 5:9? Sabi nila, ano daw yun parusa, yung nakalagay doon, na hindi tayo pinili para parusahan.
At kahit daw sa batas ng siyensya ay hindi naman makatotohanan na ang church ay kailangan dumaan pa sa tribulation. Pero ang church, ang kanyang bride na nagkalat sa buong mundo, ang kanyang pakakasalan ay susuungin yung parusang mangyayari sa mundo. Mukhang sa batas po ng siyensya ay hindi po makatotohanan. Ngayon mga kapatid, tingnan natin sa Biblia. Tama ba itong mga pinagsasasabi ng mga dispensationalist base sa Biblia? Nasa Biblia ba to? Isa-isay natin. Number 1, sabi nila, yun daw mga salita ni Kristo, kasama na yung mga nakasulat sa Matthew 24, yun daw ay para lang sa mga Hudyo, sabi nila. Ito mga kababayan, wala sa Biblia yan. Malaking kamalian yan. Hindi totoo na ang Matthew 24 ay para lang sa mga Hudyo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol bago siya umakyat sa langit? Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sino inutusan mga kababayan? Sino inutusan ni Kristo? Mga apostol. Sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, yung 11 apostol. Wala na kasi si Judas nun eh. Ano utos sa mga apostol na ito? Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Mga hentil eh. Sino daw yung gagawin nilang alagad? Lahat ng mga bansa. Kasama ba Pilipinas? Kasama. Ano ituturo sa lahat ng mga bansa, including sa Philippines? Na ituro ninyo sa kanila, sabi ni Kristo, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano daw ang ituturo sa mga bansa kasama Pilipinas? Yung mga bagay na iniutos o itinuro ni Kristo sa mga apostol. Yung salita ni Kristo na nasa aklat ni Mateo, nasa aklat ni Lucas, nasa aklat ni Marcos, nasa aklat ni Juan. Yun yung mga salita ni Kristo na iniutos niya sa mga apostol. Tama? Yung mga nakasulat sa 4 Synoptic Gospels, yun yung mga salita ni Kristo na iniutos niya sa mga apostol. Ano sabi niya? Yung iniutos ko sa inyo, ituro ninyo sa mga bansa. So paano mo sasabihin ngayon na ang salita ni Kristo o yung 4 na gospel, para lang sa mga Hudyo? Nakita nyo mga kababayan? Wala sa Biblia yung turo na yun eh. Yung sinasabi na ang Matthew 24 para lang sa mga Hudyo, mali po yan. Ano pa? Sabi nila, yung Mateo 24 ay para lang sa mga Hudyo. Tingnan nga natin, 24:14 ni Mateo. At ipangangaral ang evanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, darating ang wakas. Ano sabi mga kababayan? Ang evanghelyong ito ng kaharian, yung kingdom, yung ebanghelyo ng kaharian, yung ipinangangaral ni Kristo, ang evanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong sanglibutan. Kasama ba Pilipinas? Sa buong sanglibutan? Kasama eh. O anong may yung sinasabing na hindi kasama ng mga Pilipino sa Matthew 24? Tama? Ang Panginoong Hesus isinugo para sa mga tupang naliligaw sa sangbahayan ni Israel. Tama yon. Pero tanong, hanggang sa Israel lang ba siya isinugo? Basa, 1:16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sino tinutukoy dyan na ibang mga tupa? Di ba mga hintil yan? Yung mga tupa na nasa kulungan, yun ang Israel. Nakakulong na sila. Kumbaga, nakaipon na sila. Yung ibang mga tupa na wala sa kulungan, yun naman yung mga hentil. Basa, 14:1 ni Isaias, sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at kanyang pipiliin pa ang Israel at ilalagay sila sa kanilang sariling lupain. At ang taga-ibang lupa ay lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Jacob. Nakita nyo? Yung mga hentil, malalakip yun.
Madjo-join yun dun sa kulungan, dun sa sangbahayan ni Jacob na nakaipon na. Kaya mali yung turo na yung mga salita ni Kristo sa Mateo, sa Lucas, sa Marcos, sa Juan, para lang sa mga Hudyo, mali po yun. Pag sinabi mo para lang sa mga Hudyo ang salita ni Kristo, punitin mo na pati Apokalipsis. Kasi yung Book of Revelation, salita din ni Kristo yun eh. Kung ang salita ni Kristo ay para lang sa mga Hudyo, wag mo nang basahin ng Apokalipsis. Kaya nga ang title niyan, Revelations of Jesus Christ. Nakita nyo? Tapos sasabihin mo, para lang sa mga Hudyo. Bakit mo pa pinabasa Apokalipsis? Diba? Yung bang aklat ng Apokalipsis para lang sa mga Hudyo? Hindi. May mga sulat doon para sa mga taga-Efeso, para sa mga taga-Pergamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, etc., etc. So, hindi lang sa mga Hudyo salita ni Kristo. Tama. Nakita nyo? So, dito pa lang, wasak na agad yung turo na nagsasabing ang Great Tribulation para lang sa mga Hentil. Kasi napatunayan natin na yung Matthew 24 na kinalalagyan ng Great Tribulation is salita din ni Kristo para sa lahat ng mga bansa, hindi sa Israel lang. Ano pa? Number 2, ngayon, yun daw second coming is para lang sa mga Hudyo, sabi nila. Hindi para sa mga Hentil. Bakit? Kasi yung daw kaligtasan sa mga Hentil ay magaganap sa rapture. And that will happen bago dumating yung second coming. Bago dumating yung Great Tribulation. Tama ba to mga kababayan? Again, wala sa Biblia yan. Ano sabi ni Pablo? Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Sino naghihintay? Sabi ni Pablo. Sino naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas na si Kristo? Sabi ni Pablo, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Sino yung kanati ni Pablo? Sabi niya, mula doon, hinihintay naman natin. Sino yung kanati ni Pablo? Mga taga-Pilipos, mga Hentil, hindi mga Hudyo lang, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Second coming o hindi? Second coming to, di ba? Bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Nakita nyo mga kababayan? So pati mga Hentil sa Tesalonica, ililigtas kapag bumaba na si Kristo. Hindi lang mga Hudyo ang second coming. Hindi lang para sa mga Hudyo ang second coming. Kasama mga Hentil na nasa Tesalonica dun sa second coming. At dyan sa pagbaba ni Kristo, dyan magaganap yung rapture. Kailan yan? Pagtapos na yung Great Tribulation. Dun darating si Kristo, dun magaganap yung rapture. Ano katunayan? 24:29 ni Mateo, datapot karakarang pagkatapos ng kapighatian. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at malalaglag ang mga bituin sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit. Kung magkagayon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayon, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So yung rapture at second coming, hindi po yan separate event. Hindi yan separate event. Wala sa Biblia yon na iba ang way ng kaligtasan sa mga Hudyo at iba ang way sa kaligtasan sa mga Hentil. Invento po yun. Hudyo ka man o Hentil ka, basta kaanib ka sa iglesyang tinubos ni Kristo, iisa lang ang aral nyo, hindi iba-iba. Basa. Unang Korinto 14:26. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y magkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Nakita nyo? Isang aral lang, di iba-iba. At yung pagdating ni Kristo, magaganap yun kailan? Karakarang pagkatapos ng kapighatian. So pagtapos ng tribulation pa yon. So sabi pa nila,
ang irarapture daw mga hintil lang, hindi kasama mga Hudyo. Tama ba yun, mga kababayan? Ha? Tama ba yun? Na hindi irarapture ang mga Hudyo o yung mga Jews? O, pakinggan ninyo, unang Tesalonica 2:14. For you, brethren, became imitators of the churches of God that are in Judea in Jesus Christ. For you also suffer the same things from your own countrymen, even as they have from the Jews. Ano sabi? Yung mga hentil na Kristiyano ay imitators ng mga mananampalatayang Hudyo sa Judea. So kung imitators ang mga hentil, therefore, ang inaasahan ng mga hentil ay katulad lang din ng inaasahan ng mga Hudyo. Tama? Imitators nga eh. O ano ba yung inaasahan ng mga Hudyong sumasampalataya? Unang Juan 3:2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang meron ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sabi ng mga dispensationalist, yun daw aklat ni Juan, ni Pedro, para daw sa mga Hudyo yun. Ang Book of Hebrew ay isinulat ni Apostol Pablo pero ito ay naka-address sa mga Hudyo. Kaya yung mga light green, although yan po ay sa mga Christians, ingat tayo dyan kasi may mga content dyan na binabanggit ang law. Dahil yan po ay isinulat para sa mga Jewish Christian. O eto, sulat ni Juan ito. Sulat ni Juan ito. Therefore, ang sinusulatan niya dito, mga mananampalatayang Hudyo, kung susundan natin yung kanilang logic, di ba? Ano sabi ni Juan sa mga mananampalatayang Hudyo daw? O, sabi dito, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. See? Ano inaasahan ng mga sumasampalatayang Hudyo? Yung second coming. Yun din ba inaasahan ng mga hentil? Yun din, mga kababayan. Kaya kasi nga, we are imitators ng church that is in Judea. Pag imitators, iisa lang kayo ng inaasahan, hindi kayo magkaiba ng inaasahan, tama? Kaya nga sabi niya kay Tito kilala niyo si Tito? Si Tito, yung isang ebanghelista na kasama ni Pablo, hentil po yun eh. Ano sabi ni Pablo dun sa hentil na si Tito? Nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So ang pag-asa ng mga hentil katulad ni Tito at ang pag-asa ng mga Hudyo sa kaligtasan pareho lang, yung pagdating ni Kristo. At dun sa second coming magaganap po ang rapture. So lahat ng mga sumasampalataya, both Jewish and Gentiles, mararapture yun kasi iisa lang naman sila nang hinihintay eh. Diba? So mali yung turo na iba ang kaligtasan ng mga Hudyo at iba ang kaligtasan ng mga hentil. Ang mga hentil lang daw mararapture di kasama mga Hudyo, mali yun. In fact, wala kang mababasa sa buong Biblia na ang rapture magaganap before tribulation. Wala nun kahit isang talata eh. Nakita nyo? So ano pa? Pang-apat, sabi dito, totoo ba na ang Great Tribulation ay para lang sa mga Hudyo? Na ang Great Tribulation ay hindi para sa mga hentil. Dahil ang mga hentil daw ay malilinis na at hindi na kailangan pang i-purify using tribulation. Dahil sapat na yung ginawa ni Cristo Cross para ma-purify sila. Totoo ba yun? Pakinggan ninyo. Kailangan daw pagdaanan ito ng Kristiyano para maging banal sa pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang second coming. Fact check natin, no? Bakit kailangan dumaan ang mga Kristiyano sa paghihirap? Para daw masukat ang kabanalan? Para daw ma-purify ang church? Ang tanong kaibigan bakit hindi pa ba purify ang church nung tinanggap nila si Kristo? Kulang pa ba ang ginawa ni Kristo sa krus? Na ibubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para maging malinis tayo at para maging banal tayo sa mata ng Diyos? Pangalawa, ang sabi ng Biblia, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang Korinto 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal. Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ano sabi ni Pablo? Magsipaglinis tayo. Sa palagay nyo, sasabihin ni Pablo yun kung pure na sila? At hindi na kailangan dumaan sa mga pagsubok? Totoo naman na nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan.
Pero tanong, kasama ba doon pati yung mga future na kasalanan? Hindi kasama yon. Hindi kasama mga future na kasalanan doon sa nilinis. Pakinggan ninyo, Roma 6:6, nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ano yung nilinis? Ano yung ipinako sa krus? Yung ating datihang pagkatao. Hindi kasama yung future na ikaw. Yung future na ikaw, mag-uumpisa pa lang yon kapag nakilala mo na si Kristo. So pag nakilala mo si Kristo, lahat ng ginawa mo bago mo siya makilala, forgiven. Napatawad na yon, nilinis na yon. Tapos, mag-uumpisa ka na sa isang bagong buhay. Yung bagong buhay mo, yun yung future na ikaw. So doon sa future na ikaw, kapag nagkasala ka doon sa bagong buhay na yon, ihingi mo ng tawad yon. Dahil hindi pa yun napapatawad. Ang napatawad lang yung dati. So para mapatawad ka, magkukumpisal ka ngayon kay Kristo, hihingi ka ng tawad. So although nilinis ka sa pamamagitan ni Kristo, habang nandito ka sa mundo, pwede ka pang marumihan. Kasi nandito ka pa sa mundong makasalanan eh. Di ba? So pag narumihan ka, mayroon kang Kristo para maglinis sa'yo. Nakuha nyo mga kababayan? So, porke ba nilinis ka na ni Kristo, hindi ka nadadaan sa tribulation, sa mga pagsubok, swerte mo naman. Ha? Kung si Kristo nga na anak ng Diyos anak ng Diyos yun dumaan sa pagsubok, tapos ikaw hindi. Sumampalataya ka lang, okay na? Mali yun. Dadaan ka sa pagsubok, at yung Great Tribulation, pagsubok yun. Hindi yun parusa. Sabi kasi nila, ginamit nila yung talata sa 1 Thessalonians ang nakalagay doon sa 1 Thessalonians, parusa. Yung Great Tribulation, di naman yung parusa Kung sa mga matutuwid, hindi yun parusa. Yun ay pagsubok. Sabi nila, parusa daw yan, pakinggan ninyo. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mali yan mga kababayan. Ano sabi ba sa Biblia? 3 Gs, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. See? Yan yung Great Tribulation at yan worldwide yan. Buong mundo dadaan dyan. Hindi lang mga Hudyo. Nakita nyo na? Pati mga Gentile believers kasali dyan. Kaya nga sinabihan yung mga believers sa Philadelphia yung mga mananampalataya sa Philadelphia. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan. Nakita nyo? Di dadaan sila doon, hindi mga Hudyo lang, di ba? Ano pa katunayan? Nadadaan sa Great Tribulation pati yung mga sumasampalatayang hentil. Pakinggan niyo sa Apokalipsis 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramta ng mapuputing damit at may mga alpa sa kanilang kamay. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nadaramta ng mapuputing damit, sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. See? Sino daw yung great multitude? Sila yung mga tao na galing sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Hentil ba sila o hindi? Hentil sila. Hindi sila Hudyo. Saan daw galing itong mga hentil na ito mula sa iba't ibang bansa? Bakit sila nakatayo sa harapan ng trono? Sabi sa Biblia, ang mga ito'y nanggaling sa Great Tribulation at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So mga Jews, believer lang ba yung dadaan sa Great Tribulation? Hindi. Pati mga mananampalatayang hentil dadaan sa Great Tribulation. Bakit sila dadaan sa Great Tribulation? Kasi sabi ni Kristo, kung ako'y pinag-uusig, kayo man ay pag-uusigin din. Para ang sumasampalataya, lalo pang mapatatag sa kanilang pananampalataya, kailangan dumaan sila sa pagsubok, sa tribulation. Kung si Abraham nga na ama ng mga sumasampalataya, sinubok nung ipinahandog sa kanya si Isaac, tayo pa kaya hindi? Di ba? Kaya mali po yung turo ng mga dispensationalista
na ang mga Hudyo lang ang daraan sa Great Tribulation at mga Gentile believers hindi. Mali po yan. Panliligaw po yan, mga kababayan. So last, totoo po ba ang secret rapture? Ha? Totoo ba yung secret rapture, mga kababayan? Sikreto daw yun eh. Ha? So tingnan nga natin kung totoo yung secret rapture. Basahin ulit natin yung 1 Thessalonians 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Ano daw meron pagdating ni Kristo? Mga kababayan, anong meron pagdating ni Kristo? May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, may trompeta ng Diyos. Tanong, sikreto ba yun o hindi? Hindi sikreto yun, maingay nga yun eh. Ha? Maingay nga pagdating ni Kristo eh, paano magiging sikreto? Diba? Hindi sikreto yung rapture. Ha? Dahil yan pong rapture, magaganap yan pagdating ni Kristo. At pagdating ni Kristo, napakaingay. Paano mo ngayon sasabihin na secret rapture? Diba? Mali yun. So, hanggang dyan na lang muna ang ating pag-aaral, mga kapatid, mga kababayan, tungkol dito sa tanong ng kapatid about sa rapture. Sana ay marami kayong natutunan. Muli po ay magkita-kita tayo sa susunod na video kung loloobin ng Panginoong Diyos. Muli ay maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon.